Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-comment mo ay may makabasa rin na kagaya mong naghahanap ng kwentong may aral, may sakit, may luha, pero may pagbangon sa dulo. Kaya huminga ka muna ng malalim dahil ang kwentong ito ay tungkol sa isang ina na buong buhay na nagbigay. Mulit sa huli, siya pa ang iginago at ikinahiya ng sariling anak. Si Severina Alvarado ay hindi ipinanganak na mayaman. Sa katunayan, lumaki siya sa isang maliit na bahay na yari sa kahoy sa gilid ng palengke sa Malolos, Bulacan. Noong kabataan niya, sanay na siyang gumising bago mag-alas 4 ng umaga para tumulong sa kanyang ina sa pagtitinda ng kakanin. Habang ang ibang dalaga ay nag-aayos ng buhok, naglalagay ng pulbos at nagpapalitan ng liham sa mga manliligaw, si Severina naman ay nagbibilang ng barya, nagbubuhat ng bilaw at naglalakad sa putikan kapag umuulan para lang maihatid ang paninda sa mga suki. Hindi siya naging maluho, hindi siya naging reklamadora. Ang lagi lamang niyang sinasabi noon, kung may sipag ka, hindi ka man agad yayaman, hindi ka rin basta lulubog. Nang makilala niya si Herminio Alvarado, isang tahimik at masipag na karpintero, doon nagsimulang magkaroon ng direksyon ang buhay niya. Hindi rin bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-comment mo ay may makabasa rin na kagaya mong naghahanap ng kwentong may aral, may sakit, may luha, pero may pagbangon sa dulo. Kaya huminga ka muna ng malalim dahil ang kwentong ito ay tungkol sa isang ina na buong buhay na nagbigay. Mulit sa huli, siya pa ang iginago at ikinahiya ng sariling anak. Si Severina Alvarado ay hindi ipinanganak na mayaman. Sa katunayan, lumaki siya sa isang maliit na bahay na yari sa kahoy sa gilid ng palengke sa Malolos, Bulacan. Noong kabataan niya, sanay na siyang gumising bago mag-alas 4 ng umaga para tumulong sa kanyang ina sa pagtitinda ng kakanin. Habang ang ibang dalaga ay nag-aayos ng buhok, naglalagay ng pulbos at nagpapalitan ng liham sa mga manliligaw, si Severina naman ay nagbibilang ng barya, nagbubuhat ng bilaw at naglalakad sa putikan kapag umuulan para lang maihatid ang paninda sa mga suki. Hindi siya naging maluho, hindi siya naging reklamadora. Ang lagi lamang niyang sinasabi noon, kung may sipag ka, hindi ka man agad yayaman, hindi ka rin basta lulubog. Nang makilala niya si Herminio Alvarado, isang tahimik at masipag na karpintero, doon nagsimulang magkaroon ng direksyon ang buhay niya. Hindi rin mayaman si Herminio, ngulit marunong itong respeto. Kahit minsan ay hindi nito ipinahiya si Severina sa harap ng ibang tao. Kahit pinagpapawisan, kahit amoy kahoy at pintura ang damit, palagi nitong sinasabi sa kanya, "Vering, hindi kailangan ng malaking bahay para masabing mahalaga ang isang babae. Basta sa bahay na yon, may respeto." Iyon ang pangakong pinanghawakan ni Severina sa buong pagsasama nila. Nagkaroon sila ng isang anak, si Clovencio Alvarado. Mula nang ipanganak si Clovencio, tila umikot na ang mundo ni Severina sa batang iyon. Siya ang tipo ng ina na kayang magtiis ng gutom basta busog ang anak. Kapag may bagong sapato si Clovencio sa pasukan, lumang tsinelas naman ang gamit ni Severina. Kapag may proyekto sa skulang anak, siya naman ang magdamag na gumagawa ng puto at kutsinta para may pambayad kinabukasan. "Ma, bakit lagi kang pagod?" Minsang tanong ng batang si Clovencio habang nakaupo sila sa bangkito sa likod ng maliit nilang tindahan. Ngumiti si Severina kahit namamanhid na ang mga paa niya. Hindi pagod ang nanay kapag para sa anak ang ginagawa niya. Lumaki si Clovencio na matalino, presentable at mahusay makipag-usap. Laging siyang bida sa school programs, palaging pinapansin ng mga guro at madalas sabihin ng kapitbahay na mukhang malayo ang mararating. Tuwing naririnig iyon ni Severina, halos mapaiyak siya sa tuwa. "Makikita mo, Herminio,
Bulong niya noon sa asawa habang pinagmamasdan si Clovencio na nagbabasa sa ilalim ng ilaw na gasera. Iaahon tayo ng anak natin, pero bago niya tayo iahon, tayo muna ang magtutulak sa kanya pataas. Ngunit hindi na inabutan ni Herminio ang tagumpay ng anak. Nang mag-high school si Clovencio, nagkasakit ang ama nito sa baga dahil sa taon-taong paglanghap ng alikabok sa construction. Ipinagbili ni Severina ang ilang alahas na minana niya sa ina, nangutang at halos hindi natulog sa kakahanap ng paraan para maipagamot ang asawa. Pero may mga laban na kahit gaano mo kamahal ang tao, hindi mo na kayang ipanalo. Bago tuluyang pumanaw si Herminio, hinawakan nito ang kamay ni Severina. Alagaan mo si Clovencio, mahinang nitong sabi. Tumulo ang luha ni Severina. Oo naman, anak natin siya. At alagaan mo rin ang sarili mo, Vering. Huwag mong ibibigay lahat hanggang wala nang matira sa'yo. Tumanggo si Severina, ngunit hindi niya iyon nasunod. Dahil mula nang mawala si Herminio, mas lalo niyang ibinigay ang buong buhay sa anak. Nagtinda siya, nagpautang ng maliit na halaga sa mga kakilala, bumili ng lumang apartment na hulugan, pinaupahan niya iyon at mula sa renta, nakaipon siya. Sa loob ng maraming taon, unti-unti siyang umangat. Hindi man siya naging marangya, naging maayos ang kabuhayan niya. Nakapagpatayo siya ng maliit na lending business na kilala sa kanilang lugar dahil hindi siya mapagsamantala sa tubo. Kapag may umutang na ina para sa tuition ng anak, pinapahaba niya ang palugid. Kapag may matandang walang pambili ng gamot, minsan ay hindi na niya sinisingil ang interes. Kaya ka hindi yumayaman ng todo, Ate Severina. Biro noon ni Tia Luningning ang matagal niyang kasambahay at kaibigan. Ngumiti lamang si Severina habang nagtatala sa lumang ledger. Ayokong yumaman kung kapalit naman ay may pinaiyak akong tao. Dahil sa pagsisikap niya, nakapagtapos si Clovencio sa kolehiyo. Nag-aral ito ng business management sa Maynila. Doon nagsimulang magbago ang pananaw ng binata. Nakakilala siya ng mga anak mayaman, ng mga taong palaging branded ang relo, mamahali ng kotse, at kung magsalita parang maliit ang tingin sa probinsya. Tuwing uuwi siya sa Bulacan, napapansin ni Severina na iba na ang kilos ng anak. Dati ay yayakap ito agad pagdating. Ngayon, nagmamadali nang pumasok sa kwarto. Parang ayaw makita ng mga kasama niyang kaklase ang simpleng bahay nila. Mabutit nakauwi ka, anak. Ipinagluto kita ng paborito mong sinigang, sabi ni Severina isang gabi. Tiningnan ni Clovencio ang hapag. Ma, next time wag nang masyadong maasim. Hindi na ako sanay sa ganitong luto. Sandaling natigilan si Severina, pero ngumiti pa rin siya. Ay sige, babawasan ko sa susunod. Hindi niya pinansin ang maliliit na pagbabago. Sa isip niya, normal lang iyon. Lumalaki ang anak, nakakakita ng bagong mundo. Pero kahit minsan, hindi pumasok sa isip niya na darating ang araw na ang mundong ipinakita niya kay Clovencio ay siya ring mundong magtuturo rito kung paano siya ikahiya. Pagkapapos ng kolehiyo, nagtayo si Clovencio ng maliit na events company. Sa unang taon, halos walang kliyente. Siya ang may talento sa pakikipag-usap, pero kulang sa puhunan. Si Severina ang unang sumalo sa kanya. Ma, kailangan ko lang ng konting dagdag. May malaking event akong makukuha, sabi ni Clovencio habang nakaupo sa harap niya, halatang hindi mapakali. Magkano ba, anak? Nag-alangan nito. Medyo malaki. Pero babayaran ko nin, pangako. Hindi na nagtanong ng marami si Severina. Kinuha niya ang isang time deposit na matagal niyang inipon. Hindi mo kailangan mangako ng paulit-ulit. Basta ayusin mo. Gawin mong marangal ang negosyo mo. Mula noon, paulit-ulit siyang tumulong. Kapag may hindi nabayarang supplier, si Severina ang lihim na nag-aabot ng pera. Kapag kapos sa renta ng opisina, siya ang nagpapadala. Kapag may bangko na ayaw magpautang kay Clovencio dahil kulang ang collateral, siya ang pumipirma bilang guarantor. Hindi niya iyon ipinagyayabang kahit kanino. Para sa kanya, tagumpay ng anak ang tagumpay niya. Ilang taon lang lumipas at unti-unting sumikat ang events company ni Clovencio. Naging kliyente niya ang mga politiko, negosyante at mayayamang pamilya sa Metro Manila.
Nakabili siya ng malaking bahay sa Quezon City. Ngunit ang totoo, malaking bahagi ng down payment ay mula kay Severina. Hindi iyon alam ng lahat. Ang alam ng lahat, si Clovencio ay self-made businessman. Doon naman pumasok sa buhay niya si Maristela Fajardo. Maganda si Maristela, porma, marunong ngumiti sa kamera, sanay makipag-usap sa mga mayayaman. Anak siya ng pamilyang minsang naging kilala sa lipunan, ngunit unti-unti nang nalulugi. Sa unang tingin, parang perpektong asawa siya para kay Clovencio. Ngunit sa likod ng kanyang mamahaling pabango at makintab na hikaw, may ugali siyang hindi agad nakita ng lalaki. Ayaw niya sa mahirap. Ayaw niya sa luma. Ayaw niya sa kahit anong makakasira sa imaheng gusto niya. Ayaw niya sa mahirap. Ayaw niya sa luma. Ayaw niya sa kahit anong makakasira sa imaheng gusto niyang ipakita. Unang beses niyang nakilala si Severina sa isang simpleng hapunan sa Bulacan. Naghanda si Severina ng kare-kare, pritong tilapia, ensaladang mangga at leche flan. Buong araw siyang nagluto dahil excited siyang makilala ang babaeng pakakasalan ng anak. "Pasensya ka na, iha. Simple lang ang bahay namin," sabi ni Severina habang inaayos ang plato ni Maristela. Tiningnan ni Maristela ang paligid. Sandali lang, pero sapat na para makita ni Severina ang pagkasuklam sa mga mata nito. "Okay lang po," sagot ni Maristela, pilit ang ngiti. "Very provincial." Napatingin si Tia Luningning mula sa kusina. Alam niyang may mali sa tono ng babae, pero nanahimik siya. Habang kumakain, napansin ni Maristela ang kamay ni Severina. Kulubot, may bakas ng peklat, at medyo naninginig dahil sa rayuma. "Mami Severina," sabi nito, "hindi po ba kayo nag-iisip magpaayos? I mean, konting treatment lang po, para naman fresh tingnan kapag may family gathering." Napahiya si Severina pero mumiti. "Matanda na talaga ang barat ko, iha. Pero okay lang, pinaghirapan ng kamay na ito ang buhay namin." Tumawa ng mahina si Maristela. "Ay, opo, pero minsan po kasi, image matters." Hindi iyon sinagot ni Severina. Ngunit ng gabing iyon, habang naghuhugas ng pinggan, lumapit siya ni Tia Luningning. "Tia Vering, hindi ko gusto ang babaeng iyon." "Bakit naman? Maganda nga pero parang matalim ang loob." Napabuntong hininga si Severina. "Mahal siya ni Clovencio. Baka kailangan lang natin siyang kilalanin pa." Ngunit tama si Tia Luningning. Pagkatapos ng kasal, tuluyang nagbago ang anak ni Severina. Sa una, madalas pa siyang tawagan ni Clovencio. Ngunit habang lumalaki ang negosyo at lumalawak ang social circle nila ni Maristela, unti-unti nang naging malamig ang boses nito. "Ma, baka pwede huwag ka munang pumunta sa event bukas," sabi nito sa telepono. "Bakit anak? Akala ko ba family celebration iyon?" Pero maraming investor. Baka mainip ka lang doon." Narinig ni Severina sa background ang boses ni Maristela. "Sabihin mo kasi Clovencio, hindi bagay ang itsura niya sa theme." Sandaling natahimik ang linya. "Anak," mahinang tawag ni Severina. "Ma, basta, sa susunod na lang." Doon unang naramdaman ni Severina ang kirot na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot sa rayuma. Hindi siya tinanggihan dahil wala siyang oras. Tinanggihan siya dahil nakakahiya siyang ipakita. Lumipas pa ang mga buwan. Dahil tumatanda na si Severina at nahihirapan ng mag-isa sa Bulacan, inalok siya ni Clovencio na tumira sa kanilang bahay sa Quezon City. Nung una, natuma siya. Akala niya naaalala rin ng anak na kailangan niya ng kasama. "Ma, dito ka na sa amin," sabi ni Clovencio, "para maalagaan ka." Ngulit nang dumating siya sa malaking bahay, hindi siya dinala sa guest room. Hindi rin siya pinatuloy sa kwarto malapit sa apo. Sa halip, itinuro ni Maristela. Pero maraming investor. Baka mainip ka lang doon." Narinig ni Severina sa background ang boses ni Maristela. "Sabihin mo kasi Clovencio, hindi bagay ang itsura niya sa theme." Sandaling natahimik ang linya. "Anak," mahinang tawag ni Severina. "Ma, basta,
Sa susunod na lang. Doon unang naramdaman ni Severina ang kirot na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot sa rayuma. Hindi siya tinanggihan dahil wala siyang oras. Tinanggihan siya dahil nakakahiya siyang ipakita. Lumipas pa ang mga buwan. Dahil tumatanda na si Severina at nahihirapan ng mag-isa sa Bulacan, inalok siya ni Clovencio na tumira sa kanilang bahay sa Quezon City. Nung una, natuma siya. Akala niya naaalala rin ng anak na kailangan niya ng kasama. "Ma, dito ka na sa amin," sabi ni Clovencio, "para maalagaan ka." Ngulit nang dumating siya sa malaking bahay, hindi siya dinala sa guest room. Hindi rin siya pinatuloy sa kwarto malapit sa apo. Sa halip, itinuro ni Maristela ang maliit na silid sa tabi ng dirty kitchen. "Dito po kayo, Mami Severina. Mas tahimik dito. At saka malapit sa kusina kung kailangan ninyo ng tubig." Tinignan ni Severina ang maliit na kwarto. May lumang kama, manipis na kutsyon, electric fan na maingay, at maliit na bintanang nakaharap sa likod ng bahay. Amoy sabon panlaba at mantika ang paligid. "Dito ako?" tanong niya, pilit na kalmado. Umiwas ng tingin si Clovencio. "Temporary lang, ma. Inaayos pa kasi ang guest room." Ngunit hindi inayos ang guest room. Ginawa itong walk-in closet ni Maristela. Doon nagsimulang iparamdam sa kanya na hindi siya bahagi ng pamilya. Kapag may bisita, pinapapasok siya sa kwarto. Kapag may dinner, hindi siya isinasabay sa hapag. Kapag may delivery, minsan siya ang pinapakuha ni Maristela. At kapag tinatanong ng rider kung sino siya, mabilis na sinasagot ng manugang, "Kasama namin sa bahay." Hindi nanay ni Clovencio, hindi lola ng mga bata, hindi may-ari ng dating puhunan. Kasama lang sa bahay. May dalawang anak sina Clovencio at Maristela. Ang panganay ay si Claribel, 12 taong gulang, palaging nakatablet, mahilig sa branded na gamit, at natutong magsalita ng mataas sa mga kasamahan dahil iyon ang nakikita niya sa ina. Ang bunso naman ay si Pio Lander, 9 na taong gulang, tahimik, mapagmasid, at may pusong madaling maawa. Si Pio ang unang lumapit kay Severina nang nakita niya itong mag-isang kumakain ng malamig na kanin sa kusina. "Lola, bakit hindi po kayo doon kumain sa dining table?" tanong ng bata. Nagulat si Severina. Matagal nang hindi niya narinig ang salitang lola sa bahay na iyon. "Okay lang ako rito, apo. Mas gusto ko rito. Tahimik." Umupo si Pio sa tabi niya. "Pwede po ba akong kumain dito?" Ngumiti si Severina. "Baka mahanap ka ng mama mo. Sabihin ko, nauuhaw ako." Mula noon, madalas nang palihim na dumalaw si Pio sa maliit na silid ni Severina. Dinadalhan niya ito ng pandesal, minsan prutas, minsan maliit na chocolate mula sa baon niya. Kinuokwentuhan niya ang lola tungkol sa school, sa drawings niya, at sa mga kaklase niyang nangaasar sa kanya dahil mahiyain siya. "Lola, bakit hindi po kayo sumasama kapag may family picture?" tanong ni Pio minsan. Hinaplos ni Severina ang buhok ng apo. "Baka nakakalimutan lang nilang tawagin ako." Pero pareho nilang alam na hindi iyon totoo. Isang gabi, habang naghahanda si Maristela para sa isang grandiosong garden party, nagtipon-tipon sa sala sina Madam Corazon Velez, isang kilalang charity chairwoman na maagang dumating para tumulong sa seating plan, Roxanne Ilano, vlogger na kaibigan ni Maristela, at Gideon Tanada, isang investor na gustong kausapin si Clovencio tungkol sa malaking kontrata. Hindi pa sila kumpleto, ngunit ramdam sa bahay ang tensyon. "Clovencio," sabi ni Maristela habang hawak ang guest list, "this party must be perfect. Ayokong may sablay. Ayokong may makikitang pangit sa background." Nasa gilid si Severina, hawak ng baso ng tubig na dinala niya para sa anak. Akala niya hindi siya kasama sa sinasabi. Ngunit biglang lumingon si Maristela sa kanya. "Mami Severina, bukas po, wag na kayong magsusuot ng duster ha. May ipapasuot ako sa inyo." "Ano yun?" tanong ni Severina. Ngumiti si Maristela.
Ngulit walang init ang ngiti. Simple uniform lang po, para hindi malito ang guests. Napatingin si Severina kay Clovencio. Hinintay niya na magsalita ang anak. Hinihintay niya na sabihin itong, "Hindi, nanay ko siya." Ngunit abala si Clovencio sa cellphone, kunwari ay may binabasang importanteng mensahe. "Anak?" Mahinang tawag ni Severina. Hindi agad sumagot si Clovencio. Nang sa wakas ay tumingin ito, mabigat ang boses niya. "Ma, isang araw lang naman, para maayos ang flow ng event. Huwag na nating palakihin." Parang may kung anong nabasag sa loob ni Severina. Hindi malakas ang tunog pero ramdam na ramdam niya. Iyon ang tunog ng isang inang unti-unting nauubos. Kinagabihan, mag-isa siyang umupo sa maliit na kwarto malapit sa dirty kitchen. Sa kamay niya ay hawak ang lumang litrato ni Herminio. Sa larawan, bata pa sila. Nakangiti sa harap ng maliit nilang tindahan sa Bulacan. Wala silang mamahaling damit noon. Wala silang malaking bahay. Pero sa larawang iyon, hindi siya itinago. Hindi siya ikinahiya. "Herminio," bulong niya sa litrato, nanginginig ang tinig. "Kung buhay ka pa, siguro hindi mo hahayaang ganito ko tratuhin ang anak natin." Pumatak ang luha niya sa lumang frame. Mabilis niya itong pinunasan. Parang nahihiya pa rin siyang makita kahit ng patay niyang asawa na nasasaktan siya. Maya-maya, kumatok si Pio. "Lola, gising pa po kayo?" Mabilis na itinago ni Severina ang luha. "Oo, apo. Pasok ka." Pumasok si Pio, dala ang maliit na kumot. "Baka po nilalamig kayo. Sira po kasi fan ninyo pero malamig minsan dito sa likod." Tinanggap ni Severina ang kumot at hinakap ang apo. "Salamat, Pio." "Lola," mahina nitong sabi, "bakit po minsan parang ayaw nila kayong makita?" Hindi alam ni Severina kung paano sasagutin ang tanong ng bata. Kaya hinakap na lang niya ito ng mahigpit. Hindi lahat ng tao, apo, marunong tumingin sa pinanggagalingan nila. Pero sana ikaw, paglaki mo, huwag mong kakalimutan ng mga taong nagmahal sa'yo noong wala ka pang may pagmamalaki. Tumanggo si Pio kahit hindi niya lubos na naiintindihan. "Hindi ko po kayo ikakahiya, Lola." Doon tuluyan na paiyak si Severina. Tahimik lamang, habang yakap ang batang apo na tila siya na lamang ang natitirang liwanag sa bahay na itinayo mula sa perang pinaghirapan niya, ngunit hindi na siya kinikilalang may bahagi. Sa kabilang bahagi ng bahay, patuloy ang paghahanda ni Maristela. Pinapapalitan niya ang bulaklak, inaayos ang ilaw sa garden, at inuutusan sa mga tao kung saan ilalagay ang buffet table. Si Clovencio naman ay abala sa pakikipag-usap sa investors. Kinakabahan na baka hindi maging perpekto ang party. Walang nakapansin sa matandang babae sa likod ng bahay. Walang nakapansin na ang babaeng tinatawag nilang sagabal ay siya palang dahilan kung bakit nakatayo ang bahay na iyon, at habang papalapit ang araw ng ingranding pagtitipon, hindi pa alam ni Severina na ang susunod na mangyayari ay magiging pinakamalaking kahihiyan ng buhay niya. Ngunit, iyon din ang magiging simula ng pagbawi niya sa lahat ng nawala: pera, pangalan, dangal, at higit sa lahat, ang sarili niyang halaga. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa ganitong mga kwento, hindi lang tayo nanonood para maaliw. Minsan, may bahagi ng buhay natin na natatamaan, lalo na kung minsan ka na ring minahal ng palihim, nagtiis ng tahimik, o binaliwala ng mga taong akala mo ay pamilya habang buhay. Kinabukasan, mas maaga pa sa sikat ng araw ay gising na si Severina. Hindi dahil excited siya sa garden party, kundi dahil sanay na ang katawan niyang gumising ng maaga kahit wala namang nag-uutos. Sa maliit na silid sa tabi ng dirty kitchen, marahan niyang iniunat ang nananakit niyang mga daliri. Namamagana naman ang tuhod niya dahil sa rayuma at halos buong gabi siyang hindi nakatulog sa iniisip. Nasa ibabaw pa rin ng maliit na mesa ang litrato ni Herminio. Saglit niya itong tinitigan bago bumulong. "Herminio, isang araw daw lang. Siguro kakayanin ko pa." Hindi siya nagurado kung ang sinasabi niyang kakayanin niya ay ang pagsusuot ng uniforme, ang pagharap sa mga bisita bilang hindi kinikilalang ina, o ang muling pananahimik kahit unti-unti nang tinatapakan ng pagkatao niya. May kumatok sa pinto. "Lola," mahinang boses ni Pio Lander.
Binuksan ni Severina ang pinto at nakita ang batang apo na nakapajama pa. Hawak ang maliit na paper bag. Ano yan, apo? Tinulak ni Pio ang paper bag sa kamay niya. Tinapay po, baka hindi na naman kayo makain mamaya kasi busy sila mama. Napangiti si Severina kahit mabigat ang dibdib. Ikaw talaga. Baka ikaw naman ang magutom, marami po sa kitchen. Pero ito po, tinago ko kagabi. Hinaplos ni Severina ang ulo ng bata. Salamat, Pio. Ikaw lang talaga ang nakakaalala sa akin dito. Nayuko si Pio. Hindi po ba kayo pupunta sa party bilang lola namin? Hindi agad nakasagot si Severina. Sa ilang segundo naramdaman niyang parang may kamay na pumisil sa puso niya. Pupunta ako roon. Sagot niya sa huli, pilit na magaan ang boses, pero tutulong lang muna ako. Kumunot ang noo ng bata. Pero hindi po kayo katulong. Bago pa makasagot si Severina, narinig nila ang matinis na boses ni Maristela mula sa pasilyo. Pio, bakit ka nandyan? Hindi ba kita sinasabing huwag kang tumambay sa likod? Napalingon ng maglola. Dumating si Maristela, suot ang silk robe. Nakaayos na ang buhok kahit maaga pa. At halatang iritado nang makita ang anak sa harap ng kwarto ni Severina. Mama, binigyan ko lang po ng tinapay si Lola. Sagot ni Pio. Napatingin si Maristela kay Severina na parang kasalanan pa nitong may nagmalasakit sa kanya. Pio, go back to your room. May pictorial pa tayo mamaya before the guests arrive. Ayaong mag-amoy kusina ka. Pero mama, now, walang nagawa si Pio kundi sundin ng ina. Bago umalis, lumingon siya kay Severina at sa tinging iyon ay nakita ng matanda ang lungkot ng batang pilit pinapapili sa pagmamahal at pagsunod. Pagkaalis ni Maristela, iniabot ni Maristela kay Severina ang isang hanger. Nakasabit doon ang kulay abong uniforme, katulad ng isinusuot ng mga hired servers na kinuha niya para sa party. Isuot niyo po ito mamaya, sabi ni Maristela, para hindi kayo magpagkamalang guest. Napapikit sandali si Severina. Maristela, anak ako ng bahay na ito sa ibang paraan. Ina ako ni Clovencio. Napataas ang kilay ni Maristela. Alam ko po, pero hindi po alam ng mga bisita at mas mabuti na ring huwag na nilang malaman. Sensitive po ang image namin ngayon. May investors, may vloggers, may charity people. Ayokong pag-usapan nila kung bakit ang nanay ng asawa ko ay mukhang galing sa palengke. Masakit. Diretso. Walang paligoy. Ngunit hindi sumigaw si Severina. Hindi siya nagmura. Hindi niya ibinato ang hanger. Hinawakan lang niya iyong ng mahigpit habang pinipilit pigilan ang panginginig ng kamay. Nasabi mo na ba ito kay Clovencio? Tanong niya. Huminga ng malalim si Maristela. Parang pagod na pagod sa kanya. Mami Severina, si Clovencio po ang nagsabing huwag na tayong gumawa ng eksena. Kaya please, cooperate na lang po. Nang makaalis si Maristela, umupo si Severina sa gilid ng kama. Tinitigan niya ang uniforme. Simpleng tela lang naman iyon, pero sa araw na iyon, parang bigat iyon ng lahat ng taon na ipinagkait sa kanya ang pagkilala. Makalipas ang ilang oras, nagsimulang dumating ang mga staff. May nag-aayos ng mga puting upuan sa garden, may naglalagay ng malalaking floral centerpiece, may naglalatag ng red carpet mula sa gate hanggang sa patio. Ang dating tahimik na likod bahay ay naging parang maliit na venue ng kasal. Sa gitna ng lahat ng iyon, naroon si Severina, nakasuot ng abong uniforme, nakatali ang buhok at hawak ang tray ng baso. Si Clovencio ay abala sa pagtanggap ng tawag, nakasuot ng navy blue suit, makintabang sapatos at maayos ang buhok. Nang makita siya ni Severina sa uniforme, sandali itong natigilan. Akala ni Severina, lalapit siya. Akala niya, baka mahiya. Baka sabihin nitong, Ma, hubarin mo na yan. Ngunit ngumiti lang ito ng alanganin at nag-iwas ng tingin. Doon mas lalong nanlamig ang dibdib ni Severina. Unang dumating si Madam Corazon Velez, naka-eleganteng beige dress at may hawak na maliit na clutch. Kilala siya sa mga charity events at malapit sa ilang negosyante. Sumunod si Gideon Tanada, seryoso ang mukha, may kasamang assistant na si Selwyn Carpio. Dumating din si Roxanne Ilano, suot ang makintab na dress habang hawak ang cellphone na tila extension na ng kamay niya. Guys, we're here at the Alvarado Garden Party, masigla sinabi ni Roxanne habang nagre-record. Super elegant ng setup. As always, Maristela knows how to host.
Nasa gilid si Severina, tahimik na nag-aabot ng welcome drinks, habang kumukuha ng baso si Roxanne, napatingin ito sa mukha niya. Ay manang, pakitingin nga rito, sabi ni Roxanne habang nakatutok pa rin ang kamera. Ang cute ng service nila, very traditional, napayuko si Severina. Hindi siya sanay makunan ng video, lalo na sa kalagayang iyon. Maya-maya, lumapit si Madam Corazon. Kumuha ito ng baso sa tray ni Severina at bahagyang napatingin sa kanya, parang nakita kita dati, sabi nito. Kinabahan si Severina. Noon, ilang beses na siyang nakasama sa mga maliliit na charity projects sa Bulacan. Posibleng doon siya nakita ni Madam Corazon. Siguro po sa simbahan. Mahinang sagot ni Severina, ngumiti si Madam Corazon. Maaring ganon. Salamat ha. Simple lang ang pasasalamat, pero halos mapaluha na si Severina dahil sa buong bahay na iyon, isang bisita pa ang unang sumasalita sa kanya ng may respeto. Sa kabilang banda, si Maristela ay abalang-abala sa pagpapakitang gilas. Yumakap niya ang mga bisita, tumawang malakas sa mga biro, at paulit-ulit na ipinagmamalaki ang tagumpay ni Clovencio. My husband built everything from scratch, sabi niya kay Gideon Tanada. Talagang self-made, walang handout, walang family money, pure hard work. Narinig iyon ni Severina habang naglalagay ng tubig sa pitcher malapit sa buffet table. Napahinto siya sandali. Kung may kutsilyong hindi nakikita, iyon ang pakiramdam ng mga salitang iyon. Walang family money, walang handout. Parang ang mga gabing hindi siya natulog sa panganak ay biglang binura sa isang pangungusap. Lumapit si Pio sa kanya, nakasuot ng puting polo at maliit na bowtie. Namumula ang mata nito, marahil ay pinagalitan na naman ni Maristela. Lola, upo po kayo muna, bulong ni Pio. Namumutla na po kayo. Okay lang ako, apo. Hindi po okay, kanina pa po kayong nakatayo. Hinawakan ni Pio ang tray sa kamay niya. Ngunit nakita iyon ni Maristela mula sa patio. Pio! Sigaw nito. Sapat para mapalingon ang ilang bisita. What are you doing? Napabitaw si Pio sa tray. Mama, tinutulungan ko lang po si Lola. Katahimikan. Ilang bisita ang nagkatinginan. Ang salitang Lola ay parang maliit na batong nahulog sa tahimik na tubig. Mabilis na lumapit si Maristela, pilit nakangiti ngunit matalim ang mga mata. Yumuko siya ng bahagya kay Pio at higpit na hinawakan ng braso nito. Sweetheart, hindi lahat ng matanda ay lola mo. Don't call our helpers that way. It's confusing. Nanigas si Severina. Napatingin siya kay Clovencio na nakatayo lang sa di kalayuan sama sina Gideon at Selwyn. Kitang-kita niyang narinig ng anak ang sinabi ni Maristela. Ngunit sa halip na itama ito, bahagya lang nitong niluwagan ng kurbata at ngumiti sa investor, parang walang nangyari. Pero mama, lola ko po talaga siya, giit ni Pio, nanginginig ang boses. Pio, stop it, madiing sabi ni Maristela. Go to your sister. Si Claribel na nakatayo sa tabi ng chocolate fountain ay umirap. Ang weird mo talaga, Pio, nakikipag-close ka sa kasambahay. Parang gustong sumagot si Pio pero sinenyasan siya ni Severina na wag na. Ayaw niyang mapahamak ang apo. Ayaw niyang magkaroon ng esena. Kaya muli niyang kinuha ang tray at kahit nanginginig ang kamay, ipinagpatuloy ang pag-aabot ng inumin. Ngulit minsan, kahit gaano ka katahimik, may mga taong gagawa pa rin ng paraan para durugin ka. Bandang hapon, nagsimula ang maikling programa sa garden. Nasa harap si Clovencio na nagpapasalamat sa mga bisita. Sa gilid may live music. Ang mga mesa ay puno ng pagkain. Nasa pathway si Severina may bitbit na tray ng juice para sa bagong dating na guests. Dahil madulas ang ilang bahagi ng damuhan matapos diligan ng gardener, ingingat siyang naglakad. Ngunit biglang tumakbo ang isa sa mga batang bisita sa harap niya. Umiwas si Severina para hindi mabangga ang bata. Doon siya natapilok. Tumapon ng ilang baso, nabasa ang gilid ng damit ni Maristela at natalsikan ng juice ang mamahaling sapatos nito. Nabasag ang 2 baso sa pathway. Ay! Sigaw ni Maristela, halos mapatalon. My shoes! Lahat ng mata ay napunta kay Severina. Agad siyang yumuko.
Pasensya na Iha, may batang dumaan, umiwas lang ako. Don't call me Iha here. Pabulong ngulit madiing sabi ni Maristela, saka biglang nilakasan ng boses para marinig ng iba. Ano ba naman yan? Hindi ka na nga marunong maglakad, pinipilit mo pang mag-serve. Lumapit si Clovencio, halatang galit at namumula sa hiya. Nakatingin sa kanya sina Gideon, Madame Corazon, Roxanne at marami pang bisita. May ilan nang nagbubulungan. Clovencio, control your staff. Malamig na sabi ni Maristela. Staff. Hindi ina, hindi matanda, hindi pamilya. Staff. Mahinang sabi ni Severina, ngulit natigil siya nang makita ang mukha ng anak. Hindi iyon mukha ng anak na nag-aalala. Iyon ang mukha ng lalaking nahihiya dahil may bahid ang perpektong larawan na ipinapakita niya sa mga tao. Bakit baka hindi ka na lang nanatili sa loob? Singhal ni Clovencio, sapat para marinig ng malalapit. Anak, inutusan lang ako ni Maristela na, tumigil ka na nga. Biglang sigaw ni Clovencio. Natahimik ang buong garden. Lumapit si Pio, umiiyak. Papa, huwag po, si Lola. Diin na sabi ni Maristela, Pio, stay back. Dahil sa sobrang galit at hiya, hinawakan ni Clovencio ang braso ni Severina. Hindi siguro intensyon niya noon na masaktan ito, ngunit sa harap ng bisita, sa harap ng mga matang humuhusga, mas pinili niyang itulak palayo ang taong nagpapaalala sa pinanggagalingan niya. Pasensya na po sa abala, sabi niya sa mga bisita, nanginginig ang panga. Matigas talaga ang ulo ng matandang ito. Clovencio, bulong ni Severina, halos hindi makapaniwala. Ako ito! Ngunit parang hindi na siya narinig ng anak. Sa isang iglap, itinulak ni Clovencio si Severina palayo sa pathway. Dahil basa at malambot ang lupa sa gilid ng fountain, nawalan ng balanse si Severina. Bumagsak siya sa putikan. Ngunit hindi pa roon natapos ang kahiyaan. Sa kaguluhan habang pilit siyang bumabangon, muling hinawakan ni Clovencio ang balikat niya at idiin siya pababa. Parang nais nitong ipakita sa lahat na kontrolado niya ang sitwasyon. Katulong lang namin tong matandang to. Sigaw niya, boses na puno ng takot at yabang. Pasensya na po, minsan talaga pabigat ang matatanda. May ilang napasinghap, may ilan namang napatawa, marahil dahil hindi nila alam kung biro ba iyon o tunay na eksena. Si Roxanne, hawak pa rin ang cellphone, napatigil ngunit hindi agad na ibaba ang kamera. Si Madame Corazon ay napahawak. Sigaw niya, boses na puno ng takot at yabang. Pasensya na po, minsan talaga pabigat ang matatanda. May ilang napasinghap, may ilan namang napatawa, marahil dahil hindi nila alam kung biro ba iyon o tunay na eksena. Si Roxanne, hawak pa rin ang cellphone, napatigil ngunit hindi agad na ibaba ang kamera. Si Madame Corazon ay napahawak sa dibdib. Si Gideon Tanada ay hindi ngumiti. Sa halip, tumalim ang tingin niya kay Clovencio. Si Pio ang unang tumakbo. Lola! Sigaw niya. Ngunit hinarangan siya ni Maristela. Pio, huwag kang lalapit dyan. Dudumihan ka. Si Lola ko yan. Humagulgol ang bata. Bakit ninyo siya ginaganyan? Si Claribel ay nakatanyo sa malayo. Litong-lito. Hindi na siya tumatawa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo ng kalupitan na ginagaya niya sa ina. Dahan-dahang gumalaw si Severina. Puno ng putik ang pingsi niya. May putik sa buhok, sa uniforme, sa mga kamay na minsang nagbilang ng barya para maipaaral si Clovencio. Naramdaman niya ang sakit sa tuhod, ang kirot sa balakang at ang bigat ng hiyang halos hindi niya kayang buhatin. Pero hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya nagwala. Sa gitna ng katahimikan, unti-unti siyang bumangon. Nanginginig ang katawan niya, pero itinuwid niya ang likod. Pinunasan niya ang putik sa pingsi, kasabay ng luhang hindi na niya napigilan. Tumingin siya kay Clovencio. Mahaba ang tingin na iyon. Parang binalikan niya sa isang segundo ang lahat. Ang batang pinakain niya, ang estudyanteng pinagpuyatan niya, ang lalaking tinulungan niyang yumaman at ang anak na ngayon ay itinangging ina siya. Anak,
Mahina niyang sabi, ngunit malinaw na narinig ng mga nasa paligid. Ngayon ko lang napatunayan na hindi pera ang nawala sa'yo. Huminto siya. Nilunok niya ang sakit. Puso. Walang nagsalita. Kahit ang hangin ay tila tumigil. Pagkatapos, yumuko si Severina para pulutin ang maliit na retaso ng dignidad na natitira sa kanya. Hindi niya kinuha ang tray, hindi niya pinulot ang basag na baso, hindi niya nilingon si Maristela. Linapitan niya si Pio na umiiyak pa rin sa pagkakahawak ng ina. "Lola, sama po ako," hikbi ng bata. Hinawakan ni Severina ang mukha ng apo. "Hindi ngayon, Pio. Pero tandaan mo, hindi mo kasalanan ang ginawa nila." "Lola, please!" "Magpakatatag ka. Ikaw ang dahilan kung bakit alam kong may mabuti pang natira sa bahay na ito." Pagkatapos nun, dahan-dahan siyang lumakad papasok sa bahay. Walang pumigil, marahil dahil lahat sila ay nabigla. Marahil dahil hindi nila alam kung paano haharapin ang babaeng ilang minuto lang ang nakaraan ay sinubsub sa putikan, ngunit ngayon ay mas marangal pa kaysa sa kanilang lahat. Sa maliit na silid tabi ng dirty kitchen, pinalitan ni Severina ang maruming uniforme. Hindi na siya umiyak ng malakas. Tahimik lang siyang kumuha ng lumang bag. Inilagay niya roon ang ilang damit, ang litrato ni Herminio, ang maliit na rosaryo, at isang makapal na envelope ng dokumentong matagal niyang itinago, bank papers, property copies, at ilang resibo ng perang ipinadala niya noon kay Clovencio. Bago siya umalis, tumingin siya sa paligid ng maliit na kwarto. Ilang buwan siyang nanirahan doon na parang bisita sa sarili niyang sakripisyo. Ilang buwan niyang tiniis ang lamig, ang amoy ng kusina, ang pag-iwas ng anak at ang tahimik na pangmamaliit ng manugan. Ngayon, tapos na. Lumabas siya sa likod na gate habang patuloy pa rin ang mahihinang bulong-bulong sa garden. Walang nakapansin agad, maliban kay Tiyalo Ningning na noon ay dumating sana para magdala ng ilang gamit mula Bulacan. Nakita nito si Severina sa may labasan, may dalang bag, putik pa rin ang layam ng damit. "Ate Vering," nanginginig ang boses ni Tiyalo Ningning. "Anong ginawa sa'yo?" Tinignan siya ni Severina. Sa mga mata niya ay may sakit, ngunit may kakaibang linaw na ngayon. "Luningning, tama na. Uuwi muna ako sa lugar kung saan hindi ko kailangang magpanggap na wala akong halaga." Tinulungan siya ni Tia Luningning na sumakay sa tricycle palabas ng subdivision. Habang papalayo sila, napalingon si Severina sa malaking bahay. Tinulungan siya ni Tia Luningning na sumakay sa tricycle palabas ng subdivision. Habang papalayo sila, napalingon si Severina sa malaking bahay ni Clovencio. Maliwanag iyon, maganda, punong-puno ng bulaklak, ilaw at musika. Pero sa paningin niya, yun na ang pinakamalamig na bahay na napasukan niya. Kinagabihan habang abala sina Clovencio at Maristela sa pagsalba ng mukha nila sa mga bisita, hindi nila napansin na wala na sa silid ang matandang ina. Hindi nila napansin na nawawala na ang ilang dokumentong akala nila ay hindi na kailanman gagamitin. Hindi nila napansin na ang babaeng tinawag nilang katulong ay siya palang may hawak ng susi sa perang nagpapagalaw sa marangya nilang buhay. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, habang nakasakay si Severina sa madilim na daan pabalik sa Bulacan, hindi natakot ang naramdaman niya, kundi paggising. Dahil kinabukasan, hindi na siya babalik bilang inang nagmamakaawa na mahalin. Babalik siya bilang babaeng marunong ng kunin ang lahat ng matagal na niyang ipinahiram: pera, pangalan, ari-arian at respeto. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan ang bawat oras na ginugugol natin sa pakikinig ng kwento ay parang pagharap na rin sa sariling buhay. Dahil may mga sugat na hindi man pareho ang pangalan, pareho ang kirot. At sa parting ito, makikita natin na ang taong matagal na nahimik ay hindi pala mahina. Minsan, tahimik lang siya dahil hinihintay niya ang tamang panahon para bumangon nang hindi nawawala ang dignidad. Madilim pa ang paligid nang makarating si Severina sa lumang bahay ni Tia Luningning sa Malolos. Pagod ang katawan niya, mabigat ang mga tuhod,
May natitirang bahid ng putik sa laylayan ng palda. At kahit napalitan na niya ang unipormeng ipinahiya sa kanya, ramdam pa rin niya sa balat ang lamig ng lupang pinagsubsuban sa kanya ng sarili niyang anak. Tahimik ang biyahe nila mula Quezon City. Ilang beses gustong magsalita ni Tia Luningning, ngunit tuwing titingin siya kay Severina, nakikita niyang nakatitig lang ito sa labas ng tricycle, parang may malayong lugar na hinahanap sa dilim. Hindi na umiiyak ang matanda. Iyon ang mas nakakatakot kay Luningning. Dahil kilala niya si Severina. Kapag umiiyak ito, nasasaktan pa. Ngunit kapag tahimik na tahimik, ibig sabihin ay may naipong sakit na nagiging desisyon. Pagdating nila sa maliit na bahay ni Luningning, sinalubong sila ng amoy ng pinakulong luya at lumang kahoy. Hindi marangya ang bahay. May bakbak na pintura ang dingding, luma ang sofa at may maliit na altar sa sulok. Ngunit sa unang hakbang pa lang ni Severina sa loob, naramdaman niyang mas may tahanan pa siya roon kaysa sa malaking bahay ni Clovencio. Ate Vering, maupo ka muna, sabi ni Tia Luningning habang inaalayayan siya. Ipagtitimpla kita ng salabat, nanghinginig ka pa. Hindi na kailangan, mahinang sagot ni Severina. Kailangan, madiin sabi ni Luningning. Sa dami ng ginawa mo para sa ibang tao, ngayon naman hayaan mong may gumawa para sa iyo. Napatingin si Severina sa kanya. Doon, sa simpleng pangungusap na iyon, parang muling may pumatak na luha sa puso niya. Hindi sa mata, sa puso, dahil matagal na siyang hindi sinabihan na dapat din siyang alagaan. Umupo siya sa lumang upuang kahoy. Inilapag niya ang bag sa kanlangan at dahan-dahang binuksan. Una niyang inilabas ang litrato ni Herminio. Nilapag niya iyon sa mesa. Sumunod ang makapal na envelope ng dokumento, mga bank record, property title copies, lending business papers, resibo ng pagpapadala kay Clovencio, at ilang lumang kontratang pinirmahan niya bilang guarantor sa negosyo ng anak. Napatingin si Tia Luningning sa envelope. Ate Vering, matagal mo palang hawak lahat yan. Tumanggo si Severina. Hindi ko dinala para gamitin laban sa anak ko. Dinala ko dahil natakot ako na baka isang araw, kailangan kong patunayan na hindi ako katulong sa sarili kong buhay. Natahimik si Luningning. Sa gabing iyon, halos hindi natulog si Severina. Nakahiga siya sa maliit na kwarto ni Luningning, ngulit gising ang diwa niya. Paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang sigaw ni Clovencio. Katulong lang namin tong matandang to. Paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ni Pio na umiiyak at pilit humahabol. Ngunit imbis na humina siya, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi na ito tungkol sa pera lamang. Hindi na ito simpleng tampuhan ng mag-ina. Ito ay tungkol sa pagkataong matagal niyang hinayaang tapakan dahil umaasa siya na balang araw maaalala rin ni Clovencio kung sino siya. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Nagsuot siya ng simpleng kulay abong blusa, maayos na palda at lumang sapatos na pinunasan pa ni Luningning. Hindi siya nag-alahas, hindi siya nagpanggap na mayaman, ngunit sa ayos niya may kakaibang tindig. Parang babaeng pagod na pero hindi napapayag durugin. Saan tayo pupunta? Tanong ni Luningning. Sa bangko. Sagot ni Severina. Oras na para alamin ni Clovencio na ang pera ay hindi tumutubo sa kahihiyan ng isang ina. Sa bangko sa Malolos, agad silang nakilala ni Orlina Sandejas, ang bank manager na matagal nang humahawak sa accounts ni Severina. Si Orlina ay isang babaeng nasa edad 40, laging maayos ang buhok, kalmado ang boses, at kilala si Severina bilang isa sa pinakamaingat at pinakamapagkakatiwalaang kliyente ng bangko. Ma'am Severina, nagulat na sabi ni Orlina nang makita siya. Maaga po kayo ngayon, may nangyari po ba? Hindi agad sumagot si Severina. Inilapag niya ang envelope sa mesa ni Orlina. Orlina, kailangan kong i-review lahat ng accounts na may access si Clovencio. Napatingin si Orlina sa kanya, nabasa ang seryosong mukha ng matanda. Lahat po? Lahat. Personal, business-linked, emergency fund, pati yung account na ginagamit niya para sa supplier advances ng events company niya. Dahan-dahang naupo si Orlina. Ma'am,
Sigurado po kayo? Huminga ng malalim si Severina. Noong bata ang anak ko, ako ang humawak sa kamay niya para matutong lumakad. Pero kung ang kamay na iyon ang gagamitin niya para isubsob ako sa putikan, kailangan ko ng bitawan. Hindi na nagtanong si Orlina. Alam niya sa boses ni Severina na hindi iyon bigla ang galit. Desisyon iyon ng taong matagal nagtiis. Isa-isang binuksan ni Orlina ang records. Doon lalong luminaw ang matagal nang tinatago. Ang malaking bahagi ng operating fund ng kumpanya ni Clovencio ay nakadepende pa rin sa revolving credit line na secured ng deposito ni Severina. Ang credit cards na ginagamit ni Maristela para sa luxury purchases ay may supplementary arrangement na konektado sa account ni Severina. Ang ilang bayarin sa bahay, kuryente, maintenance at ilang amortization ay dumaraan pa rin sa account na ang primary owner ay si Severina. Ma'am, ingat na sabi ni Orlina, kung ipapahinto natin ang authorization, maraming payment ang hindi matutuloy. Tama lam, hindi ko sila ginutom, hindi ko sila tinakasan, pero hindi ko na rin popondohan ang buhay na ginagamit para ipahiya ako. Pumirma siya sa mga dokumento, isa-isa. Malinaw ang pirma, walang panginginig. Sa bawat lagda, parang may piraso ng sarili niyang bumabalik. Samantala, sa Quezon City, hindi pa nila alam ni Clovencio at Maristela ang nangyayari. Matapos ang gabing puno ng bulungan at tensyon, pilit nilang inayos ang image nila. Si Maristela ay nag-post pa ng ilang larawan mula sa party. Pinili ang mga anggulong hindi kita ang nangyari sa garden. Ngunit hindi niya alam na may ilang bisitang nakakita at may ibang nakapag-record. Maaga siyang pumunta sa isang luxury boutique sa BGC para kunin ang in-order niyang bag. Kasama niya si Roxanne Ilano na tahimik at tila hindi makapali mula pa sa party. "Girl, you were so stressed yesterday," sabi ni Roxanne habang naglalakad sila sa loob ng boutique. Umirap si Maristela, "Because that old woman ruined everything. Ang dami kong inasikaso, tapos sisirain lang niya dahil hindi marunong lumakad." "Pero Maris," nag-alangan si Roxanne, "mother si siya ni Clovencio, di ba?" Natigilan si Maristela. Tumingin siya kay Roxanne na tila binalaanan ito sa mata. "Hindi natin yan pag-uusapan." Pagdating sa cashier, confident na ibinigay ni Maristela ang kanyang card. Ngulit matapos ang ilang segundo, napakunot ng noo ng cashier. "Ma'am, declined po." Namula ang pisngi ni Maristela. "Try again." Sinubukan ulit. Declined pa rin. "Imposible," sininghal niya. "Do you know who I am?" Maingat nang ngumiti ang cashier. "Ma'am, baka kailangan po ninyong tawagan ng bangko." Doon unang naramdaman ni Maristela ang bitak sa mundo niya. Maliit pa lang, pero sapat para manginig ang kamay niya. Sa kabilang banda, nasa opisina naman si Clovencio nang sunod-sunod na tumawag ang accounting staff niya na si Mavien Dacumos, isang batang accountant na matagal nang napapansin ang kakaibang galaw ng pera sa kumpanya. "Sir Clovencio," kinakabahan sabi ni Mavien sa telepono, "nag-bounce po ang payment sa main supplier natin." "Anong ibig mong sabihin na nag-bounce?" Inis na tanong ni Clovencio. "Hindi po nag-clear ang account, tapos may advisory po na suspended ang authorization sa linked fund." Napatayo si Clovencio. "That's impossible. Tawagan mo ang bangko." "Sir, tumawag na po ako. Kailangan daw po kayong makipag-coordinate sa primary account holder." Nanlamig ang kamay ni Clovencio. Primary account holder. Alam niya kung sino iyon. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Sa utak niya, biglang bumalik ang imahe ni Severina na naglalakad sa garden, puno ng putik ang laylayan ng damit. Noon lang niya napagtanto na hindi man niya alam kung saan ito natulog kagabi. Ngumit sa halip na konsensya ang unang manaig, takot sa pagbagsak ang lumutang. Tinawagan niya si Severina. Hindi sumagot. Tinawagan niya si Tia Luningning. Hindi rin sumagot. Nagpadala siya ng mensahe. "Ma, nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Huwag mong idamay ang negosyo." Binasa iyon ni Severina habang nasa loob pa rin ng bangko. Matagal niyang tinitigan ng mensahe. Walang tanong kung kumusta siya. Walang sorry. Walang pag-aalala kung nasaktan ba ang katawan niya. Ang unang hinanap ng anak ay negosyo. Hindi siya sumagot.
Pagkatapos ng bangko, dumiretso si Severina sa lumang opisina ni Attorney Baltasar Mendres, ang abogado nilang mag-asawa mula pa noong nabubuhay si Herminio. Matanda na rin si Attorney Baltasar, ngunit matalas pa ang isip at mabigat pa rin magsalita. Nasa lumang building ang opisina nito, puno ng makakapal na folder, lumang law books at amoy kape. Pagpasok ni Severina, napatingin agad ang abogado sa kanyang muka. "Bering," sabi nito, hindi na gumagamit ng formal na tawag dahil matagal na silang magkakilala. Mukhang dumating na ang araw na matagal kong kinatatakutan. Naupo si Severina sa harap niya. "Baltasar, kailangan ko nang ayusin lahat, hindi dahil gusto kong durugin ang anak ko, kundi dahil kung hindi ko ito gagawin, ako ang tuluyang mabubura." Inilabas niya ang documents. Sinuri ni Attorney Baltasar ang mga ito isa-isa. Habang tumatagal, kumukulimlim ang mukha nito. "May problema rito," sagi niya. "Ano?" Itinapat ni Baltasar ang isang loan document sa ilaw. "Itong pirma mo sa collateral agreement, hindi ikaw ang pumirma nito." Napahawak si Severina sa gilid ng mesa. "Ano?" "Bering, kilala ko ang pirma mo. Matagal na kitang kliyente. Ito, ginaya lang." May ilang segundo na hindi kumilos si Severina. Ang akala niya, pangmamaliik at pag-abuso sa kabaitan lang ang ginawa sa kanya. Ngunit ngayon, lumalabas na may mas malalim pang kasalanan. May gumamit na sa pangalan niya nang hindi niya alam. "Kanino nakapangalan ng loan?" tanong niya. "Sa expansion ng events company ni Clovencio. Pero may attachment dito na authorization mo raw bilang property owner." Nanikip ang dibdib ni Severina. "Hindi ko pinirmahan yan." "Kung ganon," mabigat na sabi ni Attorney Baltasar, "hindi na ito usaping pamilya. Posible na itong falsification at fraud." Sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa bahay ng anak, napapikit si Severina hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lalim ng pagkabigo. Pwede niyang tanggapin na ikinahiya siya, pwede niyang lunukin ang masasakit na salita, pero ang gamitin ng pangalan niya, ang ari-ari ang pinaghirapan niya, ang alaala ni Herminio, ibang klase iyon ng pagtataksil. "Gawin mo ang dapat gawin," sabi niya. Tinawagan ni Attorney Baltasar ang kakilala niyang imbestigador, si Inspector Nadine Malvar. Nang dumating ito makalipas ang 1 oras, dala nito ang simpleng notebook, recorder at seryosong mukha ng babaeng sanay makinig sa mga kasong pamilya na nauuwi sa panlilin lang. "Ma'am Severina, kailangan po nating kunin ang statement ninyo. Lahat ng alam ninyo, lahat ng perang nailabas, lahat ng dokumentong hindi ninyo pinirmahan." Tumanggo si Severina. "Handa ako." Habang nagkukwento siya, hindi niya pinalaki ang pangyayari. Hindi niya dinagdagan. Hindi niya ginawang halimaw si Clovencio sa bawat salita. Ikinwento niya ang totoo. Ang puhunan, ang tulong, ang pagtira niya sa maliit na kwarto, ang uniforme, ang party, ang putigan, at ang dokumentong posibleng pineke. Sa dulo ng statement, sandaling tumahimik si Inspector Nadine. "Ma'am," sabi nito, mas malumanay na ngayon ang boses. "Maraming magulang ang hindi na nagsasalita sa ganitong kaso dahil ayaw nilang mapahamak ang anak. Bakit ngayon kayo nagdesisyon?" Tinignan ni Severina ang lumang litrato ni Herminio na nakalagay sa bag niya. "Dahil kung patuloy kong tatawaging pagmamahal ang pananahimik ko, baka lumaki ang apo kong si Pio na iniisip na normal lang saktan ng isang taong nagmahal sa'yo." Samantala, sa bahay ni Clovencio, sumubog ang tensyon. Uuwi sana si Maristela mula sa butik, ngulit pagdating niya, nadatnan niyang nagwawala si Clovencio sa opisina sa bahay. "Anong ginawa ng nanay mo? Bakit declined ang cards ko?" "Hindi ko alam. Pinahinto niya ang access sa accounts." "Then call her." "Hindi sumasagot." "Puntahan mo. Hindi pwedeng basta niya tayong putulan. She owes us." Napatingin si Clovencio sa kanya. "She owes us?" Hindi sumagot si Maristela, pero kitang-kita sa mukha niya na iyon ang paniniwala niya.
Para sa kanya, ang pera ni Severina ay matagal nang nilang karapatan. Sa kabilang sulok ng bahay, naririnig ni Pio ang sigawan. Nakaupo siya sa ilalim ng hagdan, yakap ang maliit na stuffed toy na bigay ni Severina sa kanya. Lumapit si Claribel, hindi na kasing tapang na dati ang mukha. Umalis na talaga ang lola? Tanong ni Pio. Tumango si Pio, namumula ang mata. Dahil sinaktan nila siya. Hindi ko alam na lola talaga natin siya, mahinang sabi ni Claribel. Tinignan ni Pio ang ate niya. Alam mo, ayaw mo lang pansinin. Hindi nakasagot si Claribel. Kinahapunan, bumalik si Severina sa bahay ni Tia Luningning, dala ang mas mabigat na katotohanan. Ngunit sa maliit na bakuran, may ilang taong naghihintay sa kanya. Naroon si Kaestong Parilla, dating driver ng pamilya Alvarado noong buhay pa si Herminio. Matagal na itong tumigil sa trabaho dahil nagkasakit ang asawa, ngunit hindi nito nakalimutan ang kabutihan ni Severina. Nabalitaan o kay Luningning, sabi ni Kaestong, hawak ang lumang sombrero. Ate Vering, kung kailangan mo ng taga-drive, taga-bantay o taga-harap sa kahit sino, nandito ako. Naroon din si Brixie Ann Salamat, kapitbahay ni Luningning, isang single mother at mananahi. Dala niya ang isang malinis na bestida. Ma'am Severina, nahihiyang sabi ni Brixie Ann, wala po akong maibibigay na pera, pero tinahi ko po ito para po may masuot kayo bukas kung may asikasuhin pa kayo. Sabi ni Tia Luningning, ayaw niyo raw ng magarbo, kaya simple lang po. Hinawakan ni Severina ang damit. Malinis, maayos, tinahi ng may malasakit. Bakit ninyo ako tinutulungan? Tanong niya, halos pabulong. Si Kaestong ang sumagot. Kasi noon, nung wala kaming wala, hindi mo kami tinanong kung bakit kami kailangang tulungan. Tinulungan mo lang kami. Doon na tuluyang bumigay ang luha ni Severina. Ngunit hindi iyon luha ng pagkadurog. Iyon ay luha ng taong muling nakaalala na may halaga siya sa labas ng bahay na kumunong siya sa maliit na silid. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa hapag ni Tia Luningning, sabay-sabay silang kumain ng tinolang manok, pritong talong, at mainit na kanin. Walang crystal glass, walang imported na bulaklak, walang vlogger, walang investor, pero may respeto, may tahimik na pag-aalaga, may mga taong nakikinig kapag nagsasalita siya. Pagkatapos kumain, tinawagan ni Attorney Baltazar si Severina. Vering, sabi nito, may nakita pa kaming kakaiba. May trust fund ka para kay Pio, tama? Oo, noon ko pa iyon inihanda. Para kahit anong mangyari, may sariling pondo ang bata sa pag-aaral niya. May nag-request ng preliminary documents para ma-review ang control ng trust. Ang pangalan sa request, Maristela Fajardo at Ivandro Fajardo. Nanigas si Severina. Si Ivandro? Kapatid ni Maristela? Oo, at may kasamang draft medical declaration na nagsasabing mentally unfit ka na humawak ng pera. Sandaling nawala ang kulay sa mukha ni Severina. Kaya pala ganoon sila kadesperado, hindi lamang access sa luho ang habol, pati kinabukasan ni Pio ay tinatangka nilang kontrolin. Baltazar, sabi niya, mas buo na ngayon ang boses. Protektahan natin ang trust fund ni Pio. Kahit anong mangyari, hindi nila pwedeng galawin yon. Ginagawa ko na, at simula bukas, mas magiging seryoso ang labang ito. Ibinaba ni Severina ang telepono. Sa labas, tahimik ang gabi sa Malolos, malayo sa ingay ng party, malayo sa ilaw ng malaking bahay ni Clubencio. Ngunit sa katahimikang iyon, mas malinaw niyang narinig ang sariling loob. Hindi siya naghihingati para manakit. Bumabawi siya para ituwid ang mali. Sa kabilang dulo ng lungsod, nagpupuyos ng galit sina Maristela at Clubencio, habang si Ivandro Fajardo ay nagsisimula ng magplano kung paano nila muling mapipilitin si Severina. Ngunit hindi na nila kaharap ang dating matandang tahimik sa tabi ng dirty kitchen. Kakaharapin nila ngayon ang Severina Alvarado na marunong magpatawad. Oo, mulit marunong na ring lumaban kapag ang inaapi ay hindi lamang siya, kundi pati ang apo niyang walang kalaban-laban.
At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon bago matulog si Severina, hindi na siya bumulong kay Herminio ng tanong. Bumulong siya ng pangako. Minyo, hindi ko hahayaang mabaon sa putik ang pangalang pinaghirapan natin. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat oras na lumilipas sa kwentong ito, mas makikita natin na hindi lahat ng pagbangon ay nagsisimula sa sigaw. Minsan, nagsisimula ito sa tahimik na pagpunas ng luha, sa pagpirma sa tamang dokumento, at sa pagmuling buo ng sarili sa lugar kung saan hindi ka kailangang magmakaawa para respetuhin. Kinagabihan matapos matuklasan ni Severina na pati trust fund ni Pio ay gustong galawin ni Maristela at Ivandro, hindi siya bumangon na may galit sa mukha. Bumangon siya na may kilawang na plano. Sa maliit na kusina ni Tia Luningning, tahimik siyang umiinom ng salabat na nakapatong sa mesa ang ilang dokumento na iniwan ni Attorney Baltazar Menderes. Nasa kabilang upuan si Tia Luningning, nagbabalat ng luya pero paulit-ulit na sumusulip sa kanya. Nasa may pintuan naman si Kaestong Parilla, hawak ang lumang sombrero, naghihintay kung kailan siya uutusan. Ate Vering, wag mo sanang masamain pero kailangan mo rin namang magpahinga. Ilang araw ka na puro lakad, pirma, usap sa abogado, hindi ka na bata. Ngumiting mahina si Severina. Alam ko, Luningning, nararamdaman ko sa buto ko araw-araw. Kung ganon, bakit parang mas ganado ka pa kaysa sa amin? Tumingin si Severina sa labas ng bintana. Doon, sa bakuran ng lumang bahay, may ilang batang naglalaro sa tabi ng sampayan. Isa sa kanila ay anak ni Brixie Ann Salamat, si Tomasito. Payat, maitim sa araw, pero maliksi at palaging nakangiti. Dahil matagal akong nabuhay para sa anak ko, sabi ni Severina. Ngayon, gusto kong mabuhay para sa mga taong marunong magpahalaga sa buhay. Hindi iyon naintindihan agad ni Luningning, ngunit nang dumating si Brixie Ann dala ang maliit na supot ng pandesal at bagong tahing blouse ni Severina, unti-unting naging malinaw ang nasa isip ng matanda. Ma'am Severina, sabi ni Brixie Ann, pasensya na po, pandesal lang ang dala ko. Hindi ko po kasi alam kung nakapag-almusal na kayo. Salamat Brixie, sagot ni Severina, at wag mo na akong tawaging ma'am kung nahihirapan ka. Severina na lang. Ay, hindi po pwede, mabilis na sagot ni Brixie Ann. Kayo po ang tumulong noon kay nanay nang maospital siya. Hindi niyo po kami siningil sa utang. Kahit kailan po, may respeto kami sa inyo. Napatingin si Severina sa kanya. Simple lang ang pamungusap, ngunit malalim ang dating sa puso niya. Sa bahay ni Clovencio, itinago siya sa silid malapit sa dirty kitchen. Sa bahay ni Luningnin, ang mga taong walang-wala ang siyang marunong magbigay ng dangal. Noong araw ding iyon, pinuntahan ni Severina ang lumang apartment building na matagal na niyang hindi napapansin. Nasa gilid ito ng maliit na kalsada sa Malolos, 3 palapag, may bitak-bitak ang pintura, may ilang sirang bintana, at may bakanteng unit sa 2nd palapag. Dati, plano nila ni Herminio na gawing maayos na papaupahan iyon para may pangretiro sila. Ngulit nang mamatay si Herminio, napunta ang pansin ni Severina sa pagpapaaral kay Clovencio at sa pagsuporta sa negosyo nito. Ngayon, habang nakatayo siya sa harap ng gusali, hawak ang baston na ipinahiram ni Luningning, naramdaman niyang parang tinatawag siya ng nakaraan. Dito tayo magsisimula, sabi niya. Napalingon si Kaestong. Ano po ang plano ninyo, Ate Vering? Tinignan niya ang lumang karatula sa gilid ng building. Halos burado na ang nakasulat na Alvarado Apartments. Hindi na lang ito papaupahan, sabi ni Severina. Gagawin natin itong tirahan ng mga taong walang matakbuhan, mga matatandang iniwan ng pamilya, mga single parent na gustong magsimula, mga working student na kailangang makabangon. Napatitig si Tia Luningning. Ate, malaking gastos yan. Mas malaking gastos ang magpondo ng luho ng mga taong marunong lang manghiya, sagot ni Severina. Kung gagastos ako, dun na sa may saysay. Ilang araw ang lumipas, nagsimula ang pagkukumpuni.
Tinawag ni Kaistong ang ilang kakilala niyang karpintero, sina Mang Ireneo, Dodong Sali at Ramil Puno. Si Brixian naman ang nagbuluntaryong manahin ng mga kurtina mula sa retasong tela. Si Tia Luningning ang nag-asikaso sa pagkain ng mga manggagawa. Si Mavien Dacumos, ang batang accountant ng kumpanya ni Clovencio, ay pahilim na bumisita kay Severina isang hapon, dala ang ilang kopya ng financial records na legal niyang nakuha bago siya tuluyang umalis sa events company. "Ma'am Severina," sabi ni Mavien, halatang kabado. "Nag-resign na po ako." "Bakit?" "Hindi ko na po kaya. Pinipilit nila akong ayusin ang books para magmukhang kayo ang may atraso sa kumpanya. Pero hindi po yun tama." Inalok siyang umupo ni Severina. "Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagpunta mo rito?" "Opo, baka idemanda nila ako. Baka sirain nila ang pangalan ko." "Takot ka?" "Opo," tapat na sagot ni Mavien. "Pero mas takot akong maging katulad nila." Matagal siyang tinitigan ni Severina. Sa batang iyon, nakita niya ang klase ng tapang na tahimik pero tunay. "Kung gusto mo, tulungan mo akong ayusin ang accounting ng bagong proyekto ko. Maliit lang ang maibabayad ko sa simula, pero malinis ang trabaho." Napuno ng luha si Mavien sa mata. "Tanggap ko po, kahit maliit, basta hindi na po ako magsisinungaling para sa luho ng iba." Mula noon, naging bahagi si Mavien ng maliit na grupo ni Severina. Tinawag ni Severina ang bagong proyekto na Silong ni Herminio. Noong unang narinig ni Tia Luningning ang pangalan, napahawak ito sa dibdib. "Ate, sigurado ka?" Tumando si Severina habang pinagmamasdan ang karatula na ginagawa ni Mang Ireneo. "Oo." Noong buhay si Herminio, ang pangarap niya ay magkaroon kami ng lugar na pwedeng masilungan ng pagod. Hindi niya naabutan, pero baka ngayon, matupad pa rin. Hindi naging madali ang lahat. May mga permit na kailangang ayusin, may mga dating tenant na may atraso at kailangang kausapin ng maayos, may bubong na kailangang palitan, may hagdan na delikado, may mga tubo ng tubig na kinakalawang na. Pero sa bawat araw na dumadaan, may nagbabago. Ang dating madilim na hallway ay nalagyan ng ilaw, ang mga pintong sira ang kandado ay napalitan, ang bakanting lote sa likod ay nilagyan ng maliit na gulayan para may pagkukunan ng kangkong, talong, sili at kamatis. Habang binubuo ni Severina ang silong ni Herminio, patuloy namang bumabagsak ang mundong itinayo ni Clovencio at Maristela sa Quezon City. Matapos i-freeze ni Severina ang access sa mga account, sunod-sunod ang problema. Tumawag ang supplier ng catering equipment, sumunod ang florist, sumunod ang sound system provider. May mga kliyenteng humihingi ng refund dahil hindi na natuloy ang mga events. May mga tauhan ding nagreklamo dahil delayed ang sahod. Sa opisina ni Clovencio, halos hindi na siya makaupo ng maayos. Magulo ang mesa, puno ng demand letters, bounce checks at text messages mula sa galit na kliyente. "Sir," sabi ng assistant niyang si Selwyn Carpio, "nakausap ko po si Mr. Gideon Tañada. Hindi na raw po siya tutuloy sa investment." "Bakit?" singhal ni Clovencio. "Dahil lang sa delayed ang payment?" Nag-alangan si Selwyn. "Hindi lang po yun, sir. May kumakalat na video." Nanigas si Clovencio. "Anong video?" Hindi sumagot agad si Selwyn. Inabot niya ang phone. Doon nakita ni Clovencio ang ilang segundo ng garden party. Si Severina na nakasubsub sa putikan. Ang boses niyang sumisigaw na, "Katulong lang namin tong matandang to." At si Pio na umiiyak habang sinisigaw na lola niya iyon. Nabitawan ni Clovencio ang phone. "Sinong naglabas nito?" Mahinang tanong niya. "Hindi pa po malinaw, pero may mga nag-share na. May ilang clients na rin po ang nagtatanom." Sa bahay, si Maristela ay halos mabaliw sa galit. Hawak niya ang sariling cellphone, pinapanood ang comments ng mga tao. May ilan na tinatawag silang abusado, may ilan na nagtatanong kung paano nila nagawang ipahiya ang isang matanda. May ilan na nagsasabing kung kaya nilang gawin iyon sa sariling pamilya, paano pa sa ibang tao?
Kasalanan ito ng matandang yon, sigaw ni Maristela habang naglalakad pabalik-balik sa sala. Naroon si Yuvandro Fajardo, ang kapatid niyang sanay mag-ayos ng maruming plano. Mas kalmado ito, nakasuot ng itim na polo, may manipis na ngiti at tila hindi natitinag. Hindi tayo mananalo kung puro sigaw ka, sabi ni Yuvandro. Kailangan nating baliktarin ang kwento. Anong ibig mong sabihin? Kung mapapalabas nating unstable si Severina, mas madaling sabihin na sinadya niyang gumawa ng eksena. Mas madali ring ma-question ang kontrol niya sa accounts at trust fund. Napatingin si Maristela sa kanya. Pero may abogado siya. Kaya kailangan nating umatake sa emosyon. May isang taong mahalaga sa kanya. Sabay silang napatingin sa hagdan kung saan naroon ang kwarto ni Pio. Hindi nila alam, nasa likod ng pader si Claribel. Narinig ang bahagi ng usapan. Napahawak siya sa bibig. Sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng takot sa sariling ina at Chihuin. Ilang gabi ang lumipas, hindi na nakatiis si Pio. Mula nung umalis si Severina, halos hindi siya kumakain ng maayos. Palagi siyang nakatingin sa maliit na stuffed toy bigay ng lola niya. Naririnig niya ang sigawan ng mga magulang niya. Naririnig niya ang pangalan ng lola niya sa bawat mura at sisi. Kung walang kahit isa ang nagsabing, nasaktan ba siya? Kamusta kaya siya? Isang gabi, habang abala sina Maristela at Clovencio sa pakikipagtalo kay Yuvandro sa study room, lumabas si Pio bit-bit ang maliit na backpack. Hindi siya nagdala ng maraming damit, isang notebook, konting baon, stuffed toy at lumang calling card ni Tia Luningning na minsang naiwan sa kwarto ni Severina. Nakita siya ni Claribel sa may hagdan. "Pio," bulong nito, "saan ka pupunta?" Nalaki ang mata ni Pio. "Huwag kang maingay. Pupunta ka kay Lola?" Tumanggo siya, naminginig ang labi. Kailangan kong malaman kung okay siya. Saglit na natahimik si Claribel. Sa dati, baka pinagtawanan niya ito, baka tinawag niya itong iyakin. Pero ngayon, iba na. Nakita niya ang video, narinig ang plano ni Yuvandro, at sa unang pagkakataon, nahiya siya sa mga salitang dating niyang sinabi sa Lola. Kinuha ni Claribel ang maliit niyang coin purse at inabot kay Pio. "Ito, pang taxi o pang bus? Hindi ko alam kung kasya." Nagulat si Pio. "Ate, sabihin mo kay Lola," napahinto si Claribel. Tila hindi niya kayang tapusin. "Sabihin mo, sorry." Umalis si Pio ng gabing iyon. Hindi madali ang biyahe. Sa murang edad, kabado siya sa terminal. Hindi alam kung saan sasakay. Mabuti na lang at may mabait na konduktor na si Mang Nanding na tumulong sa kanya matapos niyang ipakitang address ni Tia Luningning sa calling card. Sa buong biyahe papuntang Malolos, yakap-yakap ni Pio ang backpack habang paulit-ulit sa isip ang mukha ni Severina sa putikan. Madaling araw na nang makarating siya sa bahay ni Tia Luningning. Pagod, nanginginig at halos maiyak sa takot, kumatok siya ng mahina. Si Kaestong ang unang nakarinig. Binuksan nito ang pinto at nagulat nang makita ang bata. "Pio? Nasaan po si Lola?" Hikbi ng bata. "Gusto ko lang po siyang makita." Nagising si Severina sa ingay. Nang lumabas siya at makita si Pio sa pintuan, parang huminto ang mundo niya. Isang segundo siyang natakot. Baka may nangyari, baka may humabol, baka may sakuna. Ngunit nang tumakbo ang bata at yumakap sa kanya, naintindihan niyang ang dala nito ay hindi panganib, kundi pangungulila. "Lola!" humagulgol ang bata. "Akala ko hindi ko na kayo makikita." Mahigpit siyang ninakap ni Severina. "Apo, bakit ka umalis mag-isa? Delikado ang ginawa mo." "Hindi ko na po kaya roon. Lagi nilang sinisisi kayo. Lagi silang galit. Wala man lang pong nagsasabi na mali ang ginawa nila sa inyo." Lumuhod si Severina para pantayan ng bata. Pinunasan niya ang luha nito. "Makinig ka sa akin, Pio. Hindi mo kasalanan ang pagkakamali ng mga magulang mo at hindi rin kita gagamitin laban sa kanila. Naintindihan mo?" Tumanggo si Pio, ngulit mahigpit pa rin ang yakap sa kanya. Noong araw ding iyon, tinawagan ni Severina si Attorney Baltazar at Inspektor Nadine para i-report na dumating si Pio ng kusa at ligtas. Pinatignan din nila ang CCTV sa labas ng bahay ni Luningning at sa terminal, pati ang testimonya ni Mang Nanding para malinaw na walang kidnapping na nangyari.
Maingat na si Severina. Ayaw niyang bigyan sina Maristela at Yuvandro ang pagkakataong baligtarin ng totoo. Tama ang kutob niya. Kinahapunan dumating ang balita. Nag-file sina Maristela at Yuvandro ng complaint na di umano'y kinidnap ni Severina si Pio para gamitin laban kay Clovencio. Ngulit handa na ang ebidensya. May CCTV na nagpapakitang kusang bumaba ng bus si Pio. May record ng tawag ni Severina sa abogado at pulis. May pahayag ang konduktor. May mga kapitbahay na nakakita kung paano dumating ang batang umiiyak at pagod. Nang malaman ito ni Inspektor Nadine, umiling siya. Mas mulalalim ang hukay nila sa sarili nilang kasinungalingan. Samantala, mabilis ang pagbabago sa silong ni Herminio. Sa loob lamang ng ilang buwan, may unang mga residenteng dumating. Si Aling Perpetua, isang matandang iniwan ng mga anak sa ospital, si Nerissa May, isang working student na dating natutulog sa stockroom ng pinagtatrabahuhan, at si Rodeline, isang inang may sanggol na tumakas sa mapanakit na kinakasama. Hindi sila pinatira roon ng libre habang buhay, ngunit binigyan ni Severina ng makatauhang terms, mababang renta, tulong sa trabaho at malinaw na patakaran ng respeto. Dito, sabi ni Severina sa unang pagtitipon ng mga residente, walang tatawaging pabigat, walang tatawaging walang kwenta. Lahat tayo may sugat, pero lahat tayo may karapatang magsimula ulit. Doon siya unang pinalakpakan hindi dahil may pera siya, kundi dahil may kabuluhan ang ginagawa niya. Si Pio, habang pansamantalang nasa pangangalaga ni Severina sa tulong ng legal coordination, ay tumutulong sa maliit na library corner ng silong ni Herminio. Inayos niya ang lumang aklat, gumawa ng label at nagturo kay Tomasito magbasa ng simpleng Tagalog storybook. Doon muling ngumiti si Severina ng tunay. Sa kabila ng lahat, may magandang tumutubo mula sa sakit. Ngulit hindi pa tapos ang laban. Isang hapon, dumating si Attorney Baltazar sa silong ni Herminio, dala ang makapal na folder. Kasama niya si Inspektor Nadine. Seryoso ang mga mukha nila. Vering, nakumpleto na namin ang pangunahing ebidensya, forged signatures, bank authorization attempts, trust fund manipulation, at false kidnapping complaint. Huminga ng malalim si Severina. Ano ang susunod? Harap tayo sa legal hearing, sagot ni Inspektor Nadine, at doon kailangan mong sabihin ang buong katotohanan. Tahimik na tumingin si Severina sa paligid, sa bagong pinturang pader, sa mga batang nagbabasa sa sulok, sa mga matatandang nakaupo sa bangki habang nagkakape, sa karatulang silong ni Herminio na nakasangit sa harap. Pagkatapos, tumingin siya kay Pio na nakatingin sa kanya ng may tiwala. Hindi na siya ang matandang sinubsob sa putikan at iniwan sa likod ng malaking bahay. Siya na ngayon ang Severina Alvarado na muling tumayo, hindi para manakit, kundi para patunayan na ang dangal ay pwedeng apihin pero huwag kailanmang isusuko. Sige, sabi niya, buo ang tinig. Harapin na natin sila. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parteng ito, hindi na lamang ito kwento ng isang inang sinaktan, kundi kwento ng isang pamilyang haharap sa katotohanan, isang batang pipili ng tama, at isang matandang babaeng magpapatunay na ang tunay na tagumpay ay hindi lang pagbawi ng pera, kundi pagbawi ng kapayapaan sa sariling puso. Kinabukasan matapos sabihin ni Severina Alvarado na handa na niyang harapin sina Clovencio, Maristela at Ivandro, naging tahimik ang buong silong ni Herminio. Hindi iyon katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng paghahanda. Sa unang palapag ng gusali, abala si Brixie Ann Salamat sa pagtitiklop ng mga dokumentong kailangang dalhin. Si Mavian Dacumos naman ay nakaupo sa maliit na mesa, sinusuri ang accounting records na magpapatunay kung gaano kalaki ang perang dumaan mula sa accounts ni Severina papunta sa negosyo ni Clovencio. Si Kaestong Parilla ay naglinis ng lumang van na gagamitin nila papunta sa hearing. Habang pinupunasan niya ang windshield, napapailing siya sa sarili. Kung buhay lang si Mang Herminio, baka hindi niya akalaing aabot sa ganito.
Narinig iyon ni Tia Luningning habang dala ang termos ng kape. Kung buhay si Herminio, baka matagal nang napagalitan si Clovencio. Pero wala na siya, kaya tayo na ang tatayo sa tabi ni Ate Vering. Sa taas ng gusali, nasa maliit na kwarto si Severina. Nakaupo siya sa harap ng salamin, suot ang simpleng bestidang tinahi ni Brixie Ann. Hindi mamahali ng tela, walang kumikinang na palamuti, ngumit malinis ito, maayos, at bagay sa matandang babaeng hindi kailangang magmukhang mayaman para magmukhang marangal. Sa tabi niya, nakatayo si Pio Lander. Hawak nito ang maliit na stuffed toy na matagal nang ibinigay ni Severina. Ilang araw na itong nasa pangangalaga ng lola habang inaayos ang legal coordination tungkol sa reklamo ng magulang. Kahit bata pa, ramdam ni Pio ang bigat ng araw na iyon. "Lola, kailangan ko po ba talagang magsalita mamaya?" Napalingon si Severina. Nakita niya ang takot sa mata ng bata. Hindi ito takot sa korte o sa mga pulis. Takot itong saktan palalo ang pamilya niya. Lumapit si Severina at hinawak ang kamay ng bata. "Pio, walang pipilit sa iyong magsabi ng hindi mo kaya. Pero kung magsasalita ka, sabihin mo lang ang totoo. Hindi mo kailangang galitin ang papa mo. Hindi mo kailangang siraan ang mama mo. Ang totoo lang ang kailangan." "Pero baka magalit sila sa akin." "Maaaring magalit sila," malumanay na sagot ni Severina. "Pero tandaan mo, apo, minsan, ang pagsasabi ng totoo ang unang paraan para matigil ang maling ginagawa ng mga matatanda." Napayuko si Pio. "Mahal ko pa rin po si Papa." "Alam ko, at hindi masama iyon. Ang pagmamahal, hindi ibig sabihin papayag kang mali ang ginagawa niya. Minsan, dahil mahal mo ang isang tao, kailangan mong hayaan siyang makita ang kasalanan niya." Ilang sandali silang nagyakapan. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Severina ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang sarili niya ang dala niya sa laban. Dala niya ang kinabukasan ni Pio. Dala niya ang pangalang iniwan ni Herminio. Dala niya ang karapatan ng lahat ng matatanda na minsan nang itinuring na pabariga sa sariling pamilya. Pagdating nila sa barangay hall na ginawang unang venue ng hearing bago tuluyang umakyat sa korte ang mas mabibigat na kaso, marami ng tao. Naroon sina Attorney Baltasar Mendres at Inspector Nadine Malvar. Naroon din si Orlina Sandejas, ang bank manager, dala ang certified records ng accounts. Dumating si Doktora Felomena Arcega, isang geriatric specialist na hiniling ng abogado para patunayan na malinaw ang isip ni Severina at kaya niyang gumawa ng sariling desisyon. Sa kabilang bahagi ng silid, dumating sina Clovencio, Maristela at Ivandro. Malaki ang ipinayat ni Clovencio loob lamang ng ilang buwan. Wala na ang dating tindig niyang puno ng yabang. Suot pa rin ang mamahaling polo, ngunit hindi na ito mukhang simbolo ng tagumpay. Parang pilit na natitirang balat ng dati niyang imahe. Si Maristela naman ay nakasuot ng puting blazer, mataas pa rin ang baba, ngunit bakas sa mukha ang puyat at galit. Si Ivandro ay kalmado, ngunit halatang nagmamasdan sa lahat ng pwedeng butas. Pagpasok ni Severina, natigil ang mahinang bulong-bulong. Hindi siya yumuko, hindi rin siya numiti para magpanggap na ayos ang lahat. Lumakad siya ng dahan-dahan, hawak ang baston, kasama sina Tia Luningning at Kaestong Parilla. Sa likuran niya ay si Pio, tahimik, ngunit hindi bumibitaw sa kanyang kamay. Napatingin si Clovencio sa ina, may kung anong gumalaw sa mukha niya, hiya, lungkot o takot. Ngunit bago siya makapagsalita, hinila ni Maristela ang manggas niya. "Huwag kang lalambot. Tandaan mo, gusto niyang siraan tayo." Narinig iyon ni Severina, ngulit hindi siya lumingon. Naupo siya sa kabilang panig ng silid at inilagay ang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Sinimulan ang hearing sa reklamo ni Maristela at Ivandro na di umano'y kinidnap ni Severina si Pio.
Ngunit agad itong sinagot ni Inspector Nadine. Ipinakita niya ang CCTV mula sa terminal, kung saan malinaw na mag-isang bumaba si Pio mula sa bus. Ipinakita rin ang statement ni Mang Nanding, ang konduktor na tumulong sa bata, at ang record ng tawag ni Severina sa abogado at otoridad nang dumating si Pio sa bahay ni Tia Luningning. Batay sa ebidensya, sabi ni Inspector Nadine, walang indikasyon na sa pilitang kinuha ang bata. Ang unang hakbang pa nga ni Mrs. Severina Alvarado nang dumating ang bata ay ipaalam sa legal counsel at sa otoridad ang pangyayari. Namula ang mukha ni Maristela. Manipulated yan. Alam niyo namang matalino ang matandang yan. Ginagamit niya ang apo namin para magmukhang kaming masama. Dahan-dahang lumingon si Severina sa kanya. Maristela, kung ginamit ko si Pio, hindi ko sana siya pinabalik sa proseso ng batas. Itinago ko sana siya, pero hindi ko siya pag-aari. Bata siya, hindi siya panangga, hindi siya puhunan, hindi siya gamit. Napatahimik ang silid. Sumunod na inilahad ni Attorney Baltazar ang mga dokumentong may pekeng pirma ni Severina. Isa-isang inilatag ang collateral agreement, ang loan expansion papers, at ang request para i-review ang kontrol ng trust fund ni Pio. Sa bawat dokumento, nakalagay ang pirma ni Severina, ngunit ayon sa handwriting comparison at sa dating records ng abogado, malinaw na may pagkakaiba. Ang kliyente ko, sabi ni Attorney Baltazar, ay hindi kailanman pumirma sa mga dokumentong ito, at kung hindi ito mapapaliwanag ng panig ni na Mr. Clovencio Alvarado, Mrs. Maristela Fajardo Alvarado at Mr. Ivandro Fajardo, may basihan ito para sa kasong falsification at attempted fraud. Biglang sumabat si Ivandro. Ate, hindi ninyo pwedeng ipilit na kami ang gumawa niyan. Maraming tao ang may access sa documents. May access nga, sagot ni Baltazar. Pero hindi lahat ay may motibo para galawin ang trust fund ng bata at ari-arian ng matanda. Napalingon ang lahat kay Clovencio. Nanginginig ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Hindi siya makatingin kay Severina. Alam niyang ilang beses niyang hinayaan si Maristela at Ivandro na ayusin ang mga papeles dahil ayaw na niyang alamin kung saan manggagaling ang pera. Hindi man siya ang direktang gumaya ng pirma, pinayagan niyang mangyari ang mga bagay na dapat niyang pinigilan. Ipinatawag si Orlina Sandejas. Maayos itong tumayo at ipinaliwanag na si Severina ang primary owner ng maraming accounts. Ipinakita niya ang record kung paanong ilang taon nang ginagamit ni Clovencio ang pondong nakasalalay sa deposito ng ina. Inilinaw din niyang legal ang ginawang pag-freeze ni Severina ng access dahil siya ang may pangunahing karapatan sa pera. Sa madaling salita, tanong ng hearing officer, hindi basta inubos ni Mrs. Alvarado ang pera ng inak niya? Hindi po, sagot ni Orlina. Ang ginawa po niya ay itinigil ang access ng anak sa pondong kanya mismong pag-aari. Napabuntong hininga ang ilang nakikinig. Doon mas naging malinaw sa lahat ang marangyang buhay ni na Clovencio at Maristela ay nakatayo pala sa pera ng matandang tinawag nilang katulong. Sumunod na tumayo si Doktora Filomena Arcega. Kalmado ang boses nito habang ipinapaliwanag ang medical evaluation kay Severina. Base sa aking pagsusuri, malinaw ang pag-iisip ni Mrs. Severina Alvarado. Wala akong nakitang senyales na siya ay mentally unfit para magdesisyon sa kanyang pera, ari-arian o legal na hakbang. May edad na siya, oo, may rayuma, may pisikal na panghihina, ngunit hindi iyon katumbas ng kawalan ng kakayahang mag-isip. Nawala ang ngiti ni Ivandro. Si Maristela naman ay halos magkumyom ang panga. Doktor, biglang sabi ni Maristela, baka naman nadala lang kayo sa drama niya. Marunong umarte ang matanda para kaawaan. Tumingin si Doktora Filomena sa kanya ng diretsyo. Mrs. Alvarado Fajardo, ang awa ay hindi basihan ng medical report. Ang pagsusuri ang basihan. At kung ang tingin ninyo sa pagtanda ay otomatikong kahinaan ng isip, iyon ay maling paniniwala, hindi diagnosis. May ilang napayuko upang itago ang reaksyon. Sa unang pagkakataon, may taong hindi yumuko sa talas ng dila ni Maristela. Ngunit ang pinakamabigat na sandali ay nang tawagin si Pio.
Agad na hinawakan ni Severina ang kamay niya. "Apo, kaya mo ba?" bulong niya. Tumandong si Pio kahit nanginginig. "Opo." Umupo siya sa harap. Maliit ang katawan kumpara sa malalaking taong nakapaligid. Tumingin siya sa ama. Si Clovencio ay halos hindi makahinga. "Pio," mahinahong tanong ng hearing officer, "alam mo ba kung bakit ka nandito?" "Opo, para sabihin ang nakita ko." "At ano ang nakita mo?" Napatingin si Pio kay Severina. Ngumiti ng bahagya ang lola niya. Hindi para utusan siya, kundi para ipaalala na hindi siya nag-iisa. Nagsalita si Pio. "Nakita ko po si Lola na pinasuot ng uniform kahit lola po namin. Nakita ko po siyang pinagsilbihan sa party. Tapos noong nadulas siya dahil may batang dumaan, nagalit po sila. Si Papa po, itinulak niya si Lola. Tapos sinabi niya po sa mga bisita na katulong lang namin siya." Napahawak si Severina sa dibdib. Kahit alam niya ang nangyari, iba pa rin kapag narinig mula sa batang apo. "Silubukan mo ba siyang lapitan?" tanong ng hearing officer. "Opo, pero pinigilan po ako ni Mama. Sinabi niya po na madudumihan ako." Napayuko si Clovencio. Nanginginig na ang balikat niya. Tuloy pa rin si Pio, ngulit umiiyak na. "Hindi po ako umalis sa bahay para saktan sila. Umalis po ako kasi gusto kong malaman kung buhay pa si Lola, kung okay po siya. Kasi sa bahay, lahat sila galit sa kanya. Pero wala pong nagtatanong kung nasaktan siya." Doon tuluyang napaluha si Clovencio. Hindi malakas, hindi dramatiko. Tahimik lang na pagbagsak ng luha mula sa lalaking na yun lamang naunawaan na ang pagkasira ng negosyo ay maliit kumpara sa pagkasira ng tingin ng sariling anak sa kanya. "Pio," bulong niya. Ngunit hindi siya nilapitan ng bata. Bumalik si Pio sa tabi ni Severina at yunakap ito. Pagkatapos ng testimonya ni Pio, sunod na inilahad ang video mula sa garden party. Hindi na pinanood ni Severina ang buong clip. Tumitig na lamang siya sa mesa. Ngulit narinig niya ang sariling pagbagsak, ang sigaw ni Clovencio, ang iyak ni Pio, at ang katahimikan ng mga taong nanood. Nang matapos ang video, walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Si Madam Corazon Velez na naroon bilang testigo, tumayo at nagsalita. "Noong araw na iyon, naroon ako. At aaminin ko, hindi agad ako kumilos. Iyon ang pagkukulang ko. Pero nang malaman kong ina pala si Mr. Alvarado ang babaeng iyon, hindi ko na kayang manahimik. Ang isang lipunang pumapalakpak sa yaman pero nananahimik sa pang-aapi sa matanda ay lipunang may sakit." Matapos ang mahabang hearing, naging malinaw ang magiging direksyon ng mga kaso. Ang false kidnapping complaint laban kay Severina ay ibinasura dahil walang basehan. Sina Maristela at Yuvandro ay sinampahan ng kaso kaugnay sa falsification, attempted fraud at malicious complaint. Si Clovencio naman ay isinama sa investigasyon dahil sa paggamit ng accounts, negligence sa forged documents at pang-aabuso sa sariling ina. Hindi siya agad ikinulong dahil nagpa siyang makipag-cooperate at ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa papel ni Maristela at Yuvandro. Ngunit inatasan siyang magbayad ng kaukulang halaga, sumailalim sa legal counseling at elder abuse awareness program, at lumayo muna sa pamamahala ng anumang ari-arilan ni Severina. Nang marinig iyon ni Maristela, sumabog ang galit niya. "Clovencio, hindi mo kami pwedeng isuko!" sigaw niya. "Ginawa natin ito para sa pamilya natin." Sa unang pagkakataon, tumingin si Clovencio sa kanya ng walang takot. "Hindi, ginawa natin ito para sa luho natin." Natahimik si Maristela. "Maristela," dagdag ni Clovencio, basag ang boses. "Noong pinahiya ko ang nanay ko, akala ko pinoproteksyonan ko ang pangalan ko. Pero doon ko pala tuluyang sinira. Hindi iyon sapat para mabura ang ginawa niya, pero iyon ang unang totoong amin na narinig ni Severina mula sa anak." Lumipas ang mga buwan, tuluyang nagpatuloy ang kaso ni Maristela at Yuvandro.
Nawalan ng koneksyon ang dalawa sa maraming dati nilang kaibigan. Ang mga taong dating nakikipag-selfie kay Maristela ay biglang naging abala. Ang mga brand na dati niyang ipinagmamalaki ay tumigil sa pakikipag-ugnayan. Si Yuvandro naman ay sinampahan ng mas mabigat na kaso dahil lumitaw na may iba pa siyang ginawang pandaraya sa ibang kliyente. Si Clovencio ay hindi agad pinatawad ni Severina. Hindi ganoon kadali ang sugat ng isang inang itinanggi sa harap ng maraming tao. Pinayagan itong magsulat, ngulit hindi muna dumadalang ng madalas. Sa bawat sulat ni Clovencio, hindi na pera ang laman, hindi na negosyo, hindi na paliwanag, puro amin. Ma, isinulat nito sa isang liham. Buong buhay kong ipinagyabang na self-made ako. Pero ngayon ko lang kayang aminin na ang totoo, ikaw ang gumawa ng daan para makarating ako sa kinaroroonan ko, at ako ang sumira ng daang iyon. Hindi agad sumagot si Severina, ngunit itinago niya ang sulat sa drawer, katabi ng litrato ni Herminio. Samantala, lalo pang lumago ang silong ni Herminio. Ang dating lumang apartment ay naging tahanan ng maraming taong nagsisimula muli. May maliit na sewing corner si Brixie Ann kung saan tinuturuan niya ng pananahi ang ilang residente. Si Mavien ang naging opisyal na accountant at kalaunan ay nakapag-enroll muli sa graduate studies gamit ang sariling ipon. Si Ka Estong ang naging tagapangasiwa ng transportation at errands. Si Tia Luningning ang tinawag nilang nanay ng kusina. Dahil siya ang nag-aalaga sa pagkain ng lahat. Si Pio ay bumalik sa pag-aaral, ngunit madalas pa ring mag-weekend sa silong ni Herminio. Doon siya natutunang magtanim, magbasa sa mga bata at makinig ng kwento ng mga matatanda. Si Claribel, na dating mapangmata, ay unti-unting nagbago rin. Isang araw, dinala siya ni Clovencio sa silong ni Herminio matapos payagan ni Severina ang maikling pagbisita. Pagkakita kay Severina, nahihiyang lumapit si Claribel. "Lola," mahina niyang sabi, halos hindi makatingin. "Sorry po, tinawag ko po kayong kasambahay noon. Mali po iyon." Tiningnan siya ni Severina. Bata pa si Claribel, marami itong natutunan sa maling halimbawa ng mga matatanda sa paligid niya. Ngunit hindi pa huli para ituwid. "Claribel," sabi ni Severina, "ang paghingi ng tawad ay simula lang. Ang tunay na pagbabago, makikita sa susunod mong gagawin." Tumanggo si Claribel. Mula noon, tuwing dadalaw siya, tumutulong siya sa library corner kasama ni Pio. Hindi perpekto ang pagbabago niya, ngunit totoo ang pagsisimula. Pagkalipas ng isang taon, ginanap ang maliit na anibersaryo ng silong ni Herminio. Walang marangyang chandelier, walang mamahaling alak, walang red carpet, ngunit may mga lutong bahay, upuang monoblock, banderitas at mga taong tunay na nagpapasalamat. Dumating si Madam Corazon Velez, hindi bilang socialite, kundi bilang supporter. Dumating si Dr. Kelomina, Orlina, Inspector Nadine, Attorney Baltasar, at maging si Gideon Tanada na nag-olok ng grant para sa livelihood program ng mga residente. Sa gitna ng pagtitipon, tinawag si Severina para magsalita. Dahan-dahan siyang tumayo. Nasa harap niya ang mga taong minsang niyang hindi inasahang magiging pamilya. Sa gilid, naroon si Pio, nakangiti. Nasa likod naman si Clovencio, tahimik, nakasuot ng simpleng polo, hindi na nagmamayabang, hindi na bida. Dumating siya hindi bilang may-ari o negosyante, kundi bilang volunteer na tumulong mag-ayos ng mga upuan at magbuhat ng bigas. Humawak si Severina sa mikropono. "Noong bata pa ako," simula niya, "akala ko ang pinakamahirap sa buhay ay ang kahirapan. Akala ko kapag may pera ka na, ligtas ka na sa sakit. Pero natutunan ko, may sugat na hindi kayang takpan ng malaking bahay, mamahaling damit, o magarbong handaan." Tahimik ang lahat. May araw sa buhay ko na isinubsob ako sa putikan. Akala siguro ng iba, doon ako natapos. Pero sa totoo lang, doon ako nagising. Hindi para gumante ng may puot, kundi para maalala na kahit matanda na ako, kahit pagod na ako, kahit maraming taon akong nagtiis, may karapatan pa rin akong tumayo. Napaluha si Tia Lulingning.
Si Brixian naman ay tahimik na humawak sa kamay ni Tomasito. Si Pio naman ay nakatingin sa lola niya na parang nakikita ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Nagpatuloy si Severina. Ang silong ni Herminio ay hindi itinayo para ipakita na nanalo ako laban sa anak ko. Itinayo ito para ipakita na may buhay pa matapos kang durnugin ng taong minahal mo. May tahanan pa matapos kang itaboy. May respeto pa matapos kang tawaging pabigat. Saglit siyang huminto at tumingin kay Clovencio. Nangingilid ang luha nito, ngunit hindi siya lumapit. Alam niyang wala siyang karapatang agawin ang sandali ng ina. Sa anak ko, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo, pero hindi ko rin kakalimutan na minsan, ikaw ang batang isinakay ko sa balikat ko para lang hindi mabasa sa baha. Hindi pa buo ang pagpapatawad ko, pero bukas ang pinto para sa pagbabago kung handa kang paghirapan yon araw-araw. Tahimik na umiyak si Clovencio. Yumuko siya, hindi dahil napahiya, kundi dahil sa wakas natuto siyang magpakumbaba. Pagkatapos ng programa, lumapit si Severina habang nagliligpit ang mga tao. Hindi siya yumakap agad, hindi siya nagpilit. "Ma, salamat at pinayagan mo akong tumulong ngayon." Tiningnan siya ni Severina. Sa mukha ng anak, nakita niya ang lalaking malayo pa ang lalakbayin bago tuluyang maituwid ang sarili. Ngunit nakita rin niya ang pagsisimula. "Clovencio," sabi ni Severina, "hindi na kita kayang buhatin gaya ng dati. Pero kung matututo kang lumakad ng tama, hindi kita haharangin." Tumulo ang luha ni Clovencio. "Patawarin mo ko, ma." Matagal bago sumagot si Severina. Tumingin siya sa karatalang silong ni Herminio, sa mga batang tumatawa, sa mga matatandang ligtas na nakaupo sa ilalim ng ilaw, at sa litrato ni Herminio na nakalagay sa maliit na altar sa gilid ng hall. "Darating tayo roon. Hindi ngayon. Pero kung totoo ang pagbabago mo, darating tayo roon." At sa pagkakataong iyon, sapat na iyon. Lumipas pa ang mga taon. Si Pio ay lumaking mabait, matatag at may respeto sa matatanda. Sa tulong ng trust fund na nailigtas ni Severina, nakapag-aral siya ng maayos at kalaunan ay tumulong sa pamamahala ng outreach programs ng silong ni Herminio. Si Claribel ay naging volunteer sa Women's Livelihood Program at natutong magsalita ng may kababaang loob. Si Clovencio naman ay unti-unting bumuo ng simpleng buhay, malayo sa dating luho, at patuloy na naglilingkod sa Elder Abuse Awareness Seminars bilang bahagi ng kanyang pagbawi sa pagkakamali. Si Maristela at Evandro naman ay hinarap ang bunga ng kanilang mga ginawa. Wala na ang mga pekeng kaibigan, wala na ang mamahaling party, wala na ang buhay na itinayo sa panlilinlang. Sa huli, ang luho na ipinaglaban nila ang siya ring nawala. Dahil ang anumang yaman na walang respeto at katotohanan ay hindi kailanman nagtatagal. At si Severina Alvarado, ang matandang minsang itinago sa kwarto sa tabi ng dirty kitchen, ang inang tinawag na katulong, ang babaeng sinubsob sa putikan, ay naging simbolo ng tahimik ngunit matibay na pagbangon. Hindi niya kinailangang manira para manalo. Hindi niya kinakailangang maging malupit para mabawi ang dangal. Pinatunayan lamang niya na ang taong may kabutihan sa puso ay maaaring masaktan, maaaring madapa, maaaring madumihan ng putik. Ngulit kapag tumayo siya nang dala pa rin ang respeto sa sarili, walang sinuman ang makapagpapababa sa kanya habang buhay. Sa dulo, hindi malaking bahay ang naging tahanan ni Severina, hindi mamahaling sasakyan, hindi pera sa bangko. Ang naging tunay niyang tahanan ay ang lugar kung saan siya tinawag hindi bilang pabigat, hindi bilang katulong, kundi bilang Nanay Severina, isang babaeng minsang binaliwala, ngunit sa huli ay naging ilaw ng maraming taong minsan ding nawalan ng masisilungan.